Kasi para ma-resolve ba yung mga issue natin sa pamilya. Tama po ba, Mitch? Tama. Kung naalala niyo ang ating pinag-aralan, buti naman. Sige. So ngayon naman, magsisimula na tayo sa ating discussion. No? So ang ating discussion ngayong araw ay magiging kapagol sa positibong pananaw sa sexualidad at sa kapwa. Ngayon, bago tayo magsimula, meron kang mga gustong ibahagi sa inyo. Okay, ng classroom rules. No? So sa silid na to, ito ang ating, or sa araw na ito ang ating rules na kailangan natin sundin. So, kakakalanan natin ang salitang respect, or R-E-S-P-E-C-T. So, sino gusto nyo magbasa ng unang rules natin? Sige, Moki. Letter R. Respeto sa sarili at sa iba. Okay, tama. Thank you. Anong ibig sabihin ng respeto sa sarili at sa iba? Paye? Kailangan may respeto tayo sa sarili natin kasi hindi tayo lahat pare-pareho. Okay, tama. Sunod, sino gusto magbasa ng pangalawa? Sige, Sofia. Empatya ang pairali. Okay, thank you. Ang saan mag-explain na ito ay si Justin. Ano po, empatya po, ibig sabihin po, kailangan meron po tayo empathy, kumbaga nararamdaman po natin or yung nararamdaman po ng iba instead na parang parang Okay, magaling. Sige, so sumunod naman tayo sa pangatlo, ako muna magbabasa. So, ang pangatlo natin ay S. Ibig sabihin ay sumunod sa ating tuntunin. So, ano ang ating tuntunin? Itong respect. Okay, so susundan lang natin ito para lang sa araw na ito. Okay, sumunod ay ang letter P. Okay, ang manatiling privado, mga sensitibong usapan. So, syempre, pwede naman kayo magsabi ng mga sensitibong bagay as long as natin sa sarili natin na kung ito ba ay makakasakit sa iba o kaya naman ay makakabuti. Okay, so ibig sabihin, pag-isipan muna natin ang ating, or mag-isip muna tayo bago magsalita. Okay? Sumunod na letter E, sino gusto magbasa? Sige, Oli. Teacher, express ng may pagkaan. Okay, thank you. Anong ibig sabihin naman yan, Paye? Kuya, trato sa letter R, kailangan po irespeto natin yung mga i-share po ng mga classmate natin. Okay, tama sa salitang paggalang, which is respect. No? So, ang sumunod natin ay letter C. Pwede mo mabasahin ito sa
tumulong sa paglikha ng ligtas na espasyo. Ano yung ibig sabihin nito? Ano po yan, teacher? Okay. So, himayin mo natin yung salita. Ligtas. Ano yung ibig sabihin ng ligtas? Safe. English yan. Ano yung ibig sabihin nun? Walang pahamak. Walang pahamak. Sabi ko kanina, di ba? Hindi nakakasakit. No? So, ligtas. Tapos, espasyo, space. No? So, hindi lang ito nagpapartikular sa espasyo mismo, kung hindi, pumapartikular dito ngayon sa classroom, sa silid na nasa tayo. So, ang apat na sulok ng kwarto na ito ay ang ating espasyo. So, inaasahan ko na ngayong araw ay, or sa masusunod na araw, ay gagawa tayo ng isang ligtas na espasyo para sa ating lahat. Kung Teacher, sa tingin ko yung magiging topic natin tungkol sa respect. tama. Galing. Ang galing. Bigyan natin ang palakpak. Teacher, pwede pa lang Yung... makingay. Sige. Ayan. Wala? Late ko na. Ayan. Okay? Kita na? Let's go. Okay, sige. So ngayon, tignan lang ulit natin. So, ang respeto sa sarili, PM at niya, S, sumunod sa litong tuning, P, manatiling privado ang sasabing usapan, E, express ang mga express ang may paggalang, and C, cooperation sa gawain, at E, tumulong sa paglikha ng ligtas na espasyo. Okay? Intindihan naman? Yes po. Okay, sige. So, dumako naman tayo sa mga layunin ng ating aralin ngayong araw. No? So, kung titignan natin, pag-uusapan natin, siguro naman, nakikita nyo na mag-focus tayo sa konsepto ng sexual orientation, gender identity, at expression. Familiar ba kayo sa ano na ito? Hindi po. Hindi ko siya narinig. Hindi po. Okay, sige. Hindi pa ako pamilya. Hindi ko ganyan. Pero narinig ko na. Okay, sige. Ngayon, syempre, mas nadalin tayo para maintindihan ano nga ba talaga ang sexual orientation, gender identity, at expression, or SOGI. No? Pangalawa natin is makipahayag ang opinyon ng iba't ibang pananaw sa SOGI Equality Bill. Okay? So, ang SOGI Equality Bill, ito ang tumutukoy sa bill o sa batas na binoprotektahan or nagbibigay ng ligtas na espasyo para sa mga may iba't ibang orientasyon, identity, at ng mga expression. Pangatlo is magpaliwanag ang positibong pananaw sa sexualidad ng sarili at kapwa. Okay? May tanong dito? Yeah po. Okay. Good. Ngayon po nagtanong dito, meron lang akong gustong ipagpapalala sa inyo. No? So, kung familiar kayo dito sa ating mayor, no? So, papanoorin lang natin itong video na ito. Okay? So, handa na ba lahat? Yes po. Okay, sige. Because it is not one of the most famous cities in Asia. In 2014, we did a summit to try to find out if there was really a need for us to propose legislation in aid of this particular sector. And that's when we were kind of surprised because there were a lot of issues that were raised during the summit, among them LGBT individuals not having restroom, to more alarming issues like young girls and boys being taught by their parents, experiencing rejection, bullying in schools. And so we decided that it was time to come up with some kind of legislation. It's called the Gender Fair Ordinance. We have in that ordinance provision for the creation of a private council. So this is a council that creates policy in favor of the LGBTQIA sector. For example, here, as we celebrate Pride, we have a ceremony every year. We have trainings for our religion leaders as to how we can create safe space within their respective religions. We are now considered a safe space for LGBTQIA+ people in our country because of that. And now, we're not doing this Pride March. And I asked my partner, NGO, which is Pride Philippines, how we're doing in terms of sponsorship, and they said they have to turn down sponsors. Because there's just so many, and a lot of this stuff is invisible. But at the end of the day, the policy is not there, despite the fact that we have tried to raise millions, transgender, women, people coming out, and right, the absence of policy still puts them in a very precarious and dangerous situation. The state is supposed to support human rights, and that's why I don't understand why a single anti-discrimination bill is not a passing Congress. It is not consistent with the Constitution at all. Of course, for an inclusive country, will also include tourism and trade, because everybody wants to come to a country that can save them, right? So there are a lot of different benefits to anti-discrimination policies, and that's why I'm suggesting to my colleagues who are fighting for this region to do passing progress, and we need to find further respect for economics, because there are already data that shows GDPs for countries that are inclusive, they say there's a lot, and that can be used to change the minds of our lawmakers. And at the end of the day, all of these rights are in acceptance, here, respect, here, marches, here, rallies there. I think Congress will be convinced. That's all I'm very focused on. Let's just do it. Okay. Sige, naiintindihan naman. Pero naman kayo mga nakuha. Yes po. Kahit kaunti man, madami. Okay, sige. Ngayon, gusto ko lang sana tawagin ang
Kung ano ang opinion mo tungkol dito? Para sa akin, picture ng mga natuwa kong student, saka makita na meron po tayong mga leaders sa community natin na gumagawa po ng mga aksyon para maipakita po yung pakilagahan ng respeto at yung pagprotekta po sa mga tao, lalo na po sa mga part na LLB. Magaling, thank you. Okay, ang huli, Bobby, pwede bang magdagdag kung anong opinion mo tungkol dito? Teachers, sa dito po, makakabuti po ito. Kasi tinatanggap po ng bawat lungsod sa, hindi lang sa Manila, kundi sa buong Pilipinas na sana matanggap din natin sila. Okay, tama, no? So, yun nga, ligtas na espasyo at pagtanggap, pagrespeto at pagkunawa sa mga iba't ibang orientasyon ng identidad. Sige, so ngayon, since lumalang na naiintindihan nyo ang konsepto ng SOGI ukol sa pinakita ng video na nawa ng Airjoy, meron tayong isang activity naman, no? So, bibigyan ko kayo ng isang kopya ng gender bent person. Okay, pakipasa na lang. Walang isa sa pakipasa. Sige. Yung comment Justin na nasa akin, ang hindi ko after. So, may kita nyo dito, meron tayong gender bent person, no? At bawat isang parte niya kami sinisimbolo. So, titignan nyo number 1, number 2, number 3, at number 4. Okay? Pag pumunta kayo sa likod, titignan nyo yung pagtutok. Okay, ang panuto ay ilarawan ang mga larawan sa bawat bahagi ng katawan ng gender bent person. Pagkatapos, tukuyin kung alin bahagi ng katawan ang kumakatawan sa mga sumusunod. So, meron tayong gender identity, gender expression, sex assign, at sexual orientation. Okay? Intindihan naman? Yes po. Ano po yung teacher? Okay. So, ano yun muna natin, no? Sige, ano yung hindi nyo maintindihan doon, specifically? Ano po, gender identity po. Identity. Ano po yung dapat ano namin? Okay. Parang kung alin lang po dito yun, nagpapakita. Kung ano dyan sa apat na simbolo, nagpapakita kung ano na gender identity. Titignan lang natin dito kung ano ang currently alam natin. Okay lang naman ang magkamali. Kasi, ang goal naman natin is matutunan kung ano ba yung ibig sabihin ng mga ito. Sige. So, bibigyan ko kayo ng ibang minuto para gawin yan. Okay, kung may tanong kayo, huwag niyang magtanong. Teacher, lang po ako ng ballpen. Sige. Pwede kayo naman pagtulungan sa mga patasan kung gusto niyo, ha?
magulang na sa inyo na may mga ibang nalito talaga. So, hindi naman natin siyempre magkakailayan kasi ngayon lang naman natin pag-usapan yung particular na discussion nito. So, gusto ko sana tawagin, no? Si Moki, diba? Okay lang ba sagutan mo yung number 1? Which is, ilarawan ang simbolo sa bawat bahagi ng katawan ng Okay po. Sa number 1 po, sa tingin ko, ito po yung gender expression. Kasi pinapakita dito, expression, ibig sabihin kung paano siya nagpapakita ng sarili. Tapos sa number 2 po, medyo nalilito ako kasi nasa utak. Tapos, ano ba yan? Parang nakikita niya sarili niya as babae, as lalaki. Tayo iba sa kasarian niya. Kaya ang sagot ko po dyan, sexual orientation, hindi ko po alam eh. Okay. Sa number 3 naman po, yun yung gender identity ko kasi nasa puso, hindi ko rin po alam eh. Okay. Pero eto number 4, sigurado ako, ito yung sa third picture. Kasi nakatulog dun sa ano eh. Ayun lang. Okay, salamat. Meron pa bang ibang sagot? Mula pa kay Mundi, nag-iiba na sagot? Or pare-pareho ka sagot? Sige, Justin, ano yung sa'yo? Ano teacher sa number 2, di ba yung gender identity? Or kaya sa number 3 po sexual orientation? Ang number 2 mo ay? Gender identity. Sige, bakit mo nasabi gender identity ang number 2? Ano yung dahilan nito? Hindi ko po alam, nakita ko lang teacher yung symbol kasi brain, iba-iba yung kulay. So, naisip ko, may kinalaman yung brain sa identity. Okay. Sige. Ayun. Okay, so yung tinignan nyo lang ba is yun sa gender prejudice mo? O tinignan nyo rin ba yung nakapaligid dito? Hindi mo. Okay. So, si Jasmine, sabi niya nakita niya yung brain. Diba? Tapos, inihambing niya ito sa identity kasi nasa utak daw yung identity. Ngayon, kung titignan natin yung unang litrato, verse number 2, diba, meron dito arrow na nakaturo sa mga taong tumingin sa salamin. Tama? Ayan. Sa salamin at merong maskara. No? Ng kabilang or ng opposite na sexualidad. Ngayon, tama si Justine. Okay? Ang number 2 ay mapartikular sa identidad. Okay? Pangel. Oo. Okay lang yun. Bakit nga ba? Dahil ang identidad, okay, ito yung kumbaga ito yung internal or yung experience nyo no, sa sexualidad. So, syempre internal, so kunyari, kung ano yung ikaw, ano yung experiences mo, ano yung tingin mong gender, or sexualidad. Okay? Di ba? Ngayon, punta naman tayo sa number 1. Di ba? Yung buong gender, ay yung buong gender red. Okay? Ang sagot ni Modi ay, ano nga ba sa ni Modi? Gender expression po. Gender expression. Okay? Ngayon, bakit siya naging gender expression? Yes, ano yung tayo? Kasi parang yung sa picture po dito, may babae na nakasuot ng babae. Parang kanya-express po niya na pwede din po siyang magsuot ng gano'n. Tama. No? Kung titignan natin, gender red person, no? Ang number 1 ay nakatulong sa paglabas sa inyo. Okay? Kung paano natin pinapakita ang sarili natin sa iba. Kung paano natin sa iba. Teacher, alam mo ako, nung bata kasi ako, nagsusuot ako ng dress, pero nung dumating po ako ng elementary, sabi ko ni Papa, bawal daw kasi lalaki ako. Eh, gusto ko po magsuot ng dress eh. Okay? Sige. So, ano yun natin yan? I-dissect natin ito. No? So, gusto mo magsuot ng dress. Ngayon, yung kagustuhan mo, saan siya muna nagagaling? Sa puso mo. Tapos, okay, yun yung gusto mong gawin. Ngayon, after yung nalaman yung gusto mong gawin,
yung self-experience, no? Sa akin sa gender. So ngayon, yung lalabas yung expression, hindi mo di na magsuot ng dress ko. Diba? Okay. Ayan. So teacher, pwede po yun kahit anong suotin ko? Pwede yun, basta kailangan mo lang munang intindihin na sa mata ng iba, may mga panahon na hindi kasi tatanggap ito talaga. No? So meron magkakaroon ng restrictions, pero hindi naman yung sinasabi na kunyari, sa silid. No? Meron tayong naka-impose na batas dito sa silid, di ba? So syempre, pag nasa labas kayo, outside ng school, pwede kayo magsuot na kayo ng gusto nyo. As long as wala kayo, or hindi nyo siya ginagawa para makakasama ng iba. Okay? Para lang i-express yung sarili nyo. Okay? Okay, sige. So, ngayon, punta naman tayo sa number 4. Ay, sa number 3. No? Puso. Okay? Sino gusto mag-share sa akin kung ano sa tutulad dito? Sophia daw po. Sige. Sophia. Ang sagot ko po, teacher, ay sexual orientation. Uy, sin. Tama. Galing. Okay, sige. Paano mo nasabing orientation? Kasi teacher yung teacher dito, parang pinapakita na may relation and may love sila sa mga tao na kapaligid sila. Nakapaligid sila, teacher, parang yun. Okay. Kasi, kung iisipin natin, puso, di ba? Pag may mahal tayo, may puso, hindi naman natin napapartikular sa tao. Di ba? Kung ikaw ba, sabihin natin, meron kang kagustuhan, kumain, di ba? May mga favorite food ka, mahal mo ang pagkain. Di ba? Hindi naman sinasabi na ito lang dapat mong kainin. Di ba? Pag mahal mo yung pagkain at gusto mo talaga kainin yung bagay na yun, so ginagawa natin ang paraan para kain natin yun. Next ba? So parang kung ano yung nararamdaman mo kasi, ang pag-ibig, okay, hindi lang naman, ito, galing sa aking sariling experience, hindi naman siya hindi siya basta-basta masasabi na, or wala ka lang pinapabawal sa pag-ibig. No? Ano yun, Jess? Ayun nga po, teacher. Sabi mo, walang pinagbabawal sa pag-ibig. Pero, bakit kung walang pinagbabawal, bakit may mga, yung tita ko noon, hindi natanggap ng lolo ko kasi nag-uwi siya ng lalaki. Yung tita ko bakla, lalaki. Sabi niya bakla. Kasi walang Ito tita tawag, dapat dito. Siyempre, kasi yun yung niya eh. Sabi niya, tita yung itawag namin. Babae kasi gusto niyang makita namin sa kanya. Kaya, tita yung tawag ko. Susuot din siya ng dress. Oo. Hindi po. Okay, sige. So, salamat, Justin, sa pag-share. No? So, kung iisipin natin, di ba, yung sa tita ni Justin, no? Bakit siya tinawag ng tita? Kasi yung gusto niya. Yung gusto niya gusto express yung sarili niya. At tandaan niyo sa words natin na yung pag-respeto. Di ba? So, kung hindi naman gusto ng tao, bigyan natin ng respeto yung gusto niya. Tapos, sige, Justin. So, teacher, ibig sabihin, syempre, hindi naman lahat tayo sa pwedeng kagustuhan nila. So, maaaring ay hindi nila ganun yung gusto na makita. So, ire-respeto pa rin po ba, teacher? Kasi kahit na parang sinasabi nila na, ay, ayoko ng mga ganyan, ayoko nakikita na yung mga lalaki nagsusot ng pambabae o yung mga pambabae nagsusot ng panlalaki. Ano po dapat namin gawin, teacher? Sa mga ganung bagay kasi, may mga panahon kasi talaga na wala tayo, may magagawa tayo, pero limitado lang. Kasi nasa sa tao na yun. May mga paraan na pwede natin i-explain, sige, explain natin kung bakit, ang ganyan. Pero kung hindi talaga nila matanggap, then, dito na papasok yung paninindigan mo bilang sa tao, pagiging tao mo, na, syempre, kung na-respeto yung iba, respetuhin mo yung sarili mo. Kung ikaw ba, tuloy-tuloy mo yung paglalaban ng kagustuhan mo, pero tuloy-tuloy mo rin na hindi ka pinapakinggan. Tingin mo ba naaalala ka sa sarili mo ng mabuti? Hindi
sabihin, hindi na kasi heavy, hindi parang, yan feel heavy. Yung sitwasyon na yun. So, syempre, para malagaan mo sa sarili natin, may mga or may mga panahon na kunyari, nasa labas ka na, gusto mo yung space sa sarili mo, labas doon sa lugar na hindi ka nakapag. Din sa kapit ko. Kasi pagka pinili ko yung, ang mga Pilipino kasi, kadalasan, mas, mas sumusunod ang mga Pilipino sa mahina. Tulad nga nasabi ni Rizal sa kanyang pinipili na ang mga Pilipino ay mas makikinig pag mahina kaya mag-usap or pag sa paraan ng pag-iibig kesa sa pag-aaway. Sure, so ibig sabihin sa sexual orientation, halimbawa, may crush kasi ako eh. Ay, kaya lang sa sexual. Si RJ. Ikaw ba? Lalaki po siya. Ibig sabihin, okay lang po yun. Okay lang yun. As long as, okay, iisipin muna natin bago gumawa ng action. Okay? Huwag kang madadala ng ganda. Kailangan natin mag-isipan muna kung ano ang tama at sa mali sa sitwasyon, nakabasa sa sitwasyon at sa environment. Okay? Okay, good. Sige, mag-move na muna tayo sa pang-apat. Siguro yung pinaka-alam na lahat, pagkakalaman. No, ito yung sex assigned at birth. No? Or ito yung sex assigned at birth. So, nung pinanganak ka, syempre, yung chromosome, so XX, XY chromosome, ayun, naging lalaki at babae. Yun yung sa sex at birth. Iba pa ito sa identity kasi ang identity, ito yung nagagaling na sa kakakilan. Sige, may tanong ba dito? Wala na po. Sige. Okay, ngayon wala na kayong tanong dito. Kung may mga naman gustong itanong, mabilis lang naman ito. Okay, so dito na natin pag-uusapan kung ano ang sorry. Okay. Sige, so ready na? Yes po. Sexual orientation, gender identity, and expression equality also given. Isang kontrobersyal na panukalang batas na tinututulan at pinapaguran ng ilan. Sa kasalukuyan, mayroong dalawang panukalan na tumatalakay sa SOGI, ang Senate Bill 159 o Anti-Discrimination Act sa Senado at ang House Bill 258 o SOGI 1 Act sa Kamara. Sa issue ng sexual orientation, magkamukha pakahulugan ng dalawang bill, subalit may kaunting pagkakaiba. Sa versyon ni Senator Rizal Tineros, nahati sa tatlo ang sexual orientation. Kabilang dito ang homosexual, bisexual, at heterosexual. Subalit sa versyon ng bayan mula Court sa Kongreso, nalilibito ng isa ang asexual orientation o kawalan ng attraction sa sinuman. Sa issue naman ng gender o kasarian, hinati nila ito sa dalawa, expression at identity. Ayon sa Senate Bill 159, ang gender expression ay nababatay sa kung anong nakakayag sa iyong pagkatao, habang sa House Bill 258 naman ay nababatay sa iyong pag-ugali, pananamit at galaw. Pagdating sa gender identity, magkapareho ang kahulugan ng Senado at Kongreso, masculine at feminine. Kung hindi mo tugma dito, kikilalanin ka bilang transgender. Kamakailan sinabi ng Pangulo Rodrigo Duterte na certify na as urgent at panukalang batas. Will you certify that? So give you a certification? Yes. Whatever would make the mechanisms of what would make them happy. Gusto ko, very simple, gusto ko happy siya. Subalit ilinaw ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na isang anti-discrimination bill ang handang certify as urgent ni Pangulo Rodrigo Duterte at hindi ang SOGI equality bill. Ipinagmalaki ng Pulong Ehekutibo na nauna na niyong patupad sa Davao City nung alkalde pa lamang siya ang anti-discrimination ordinance para sa lahat ng miyembro ng komunidad. Samantala, layo naman ang SOGI bill na isulong ang pagbabawal ng diskriminasyon dapat sa mga miyembro ng LGBT community. Umay naman iba't ibang reaksyon ng SOGI mula sa publiko at kilala personalidad. Para naman kay Pangulo Duterte, Babae, lalaki, sa tumoy, sa bakla. Ano problema na? Force yours. Wala ko rin. pero ayon sa ibang tao, ang pinakasimpleng solusyon ay kung ano ang meron ka. Mono Son, UNTV News and Rescue President. Okay, so base sa ating napanood, kumusta naman? Hindi na naman ba? Yes. Tingnan ko ano ang ano. Pero medyo madami lang po silang reaction. Oo, medyo marami. Pero, teacher, dahil ang dami po nilang pinag-aawayan kung mapapasama ko. Napasama po ba ito ano? O hindi pa rin po? About dyan, no? Hindi pa po. Sige, compart muna natin yan, no? Tapos, siguro, sa susunod na pagkita natin, siguro bigyan nyo ako ng minuto, titignan natin kung naipasa na ba o hindi, or kung baka may revision pa lang ito. Oo, kasi sabi po ng tita ko, may revision na. Sige. Titignan natin yan next week, ha? Sige.
Sige. So mukha naman naiintindihan nyo, no? Kung ano mga Sophie Bill. Yes. Right? Okay. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa isang pangalawang activity natin. Ito na yung pangalawa sa ulit natin activity. So ito naman, meron tayong tatlong salita dito, which is Gina G. Kung umaagree ka, okay? Sumunod ay meron tayong oxlam, neutral, okay? So sa gitna ng dalawa, okay? Tapos, meron tayong pangatlo, which is ayoko na. No? So ayoko na, ibig sabihin ay nililisip ka. Ngayon, napapakita ko ng mga statements, okay, mula sa iba't ibang clear personalidad. Tulad sa akin na dami statements, dami na sasabi. Ngayon, titignan natin kayo bilang isang mamayan, bilang isang tao, ano ang posisyon nyo, kumagay na kayo, tulad na kayo, or nililisip kayo, sasasabi nila. Ang gagawin nila, pag nagpakita ako ng statement, ay babasahin ko ito at pumunta kayo, meron kayong 5 segundo para pumunta sa, or tumayo sa likod ng mga upuan kung ano ang opinion nyo. Okay? Okay. Yan. Okay, sige, tumayo mo na lahat. Okay, so ang ating panguna ay ito. Mula kay Ricky Reyes. So kung ikaw ay may nota sa lalaki, kung ikaw may nota sa lalaki ka, pag may gibay ka sa babae ka, nire-respeto kita bilang tao. Nire-respeto kita bilang mali, pero lumugar tayo sa tamang lugar. Okay? So, hindi ba ko yung sabi niya? Yes po. So, yung sa jazz, so ito, so, ibig sabihin nito, nota, ang ibig sabihin ni Ricky Reyes dyan ay ang batong or yung sexual birth nung or sex at aside nung mga tao. Okay? So yun yung nasa number 4 na sa number 3. Okay, sige, meron kayo 5 segundo. Start now. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sige. So gusto ko malaman muna yung sige, okay na. Yan, sige. 3 segundo. 1, 2, 3. Okay, sige. So lahat kayo, lumipan ko lang neutral. Gusto ko lang malaman, ano ang dahilan na pinag-alit kanina? Saan kayo na ito? Okay, sige, ikaw, Jess. Ano po, binasa ko lang po yung nire-respeto niya. Pero di ko po kasi talaga mag-gets yung buong context bakit yung sa nire-respeto niya. Pero nung nakita ko po yung sa baba, okay, yun po sa yun po kasi yung narinig ko din sa mga kapitbahay ko na yung sa pwede daw po ba sa CR ng mga babae, yung mga ganito, CR ng mga lalaki, pwede po ba yung kapag ganito yung identidad or yung expression. Thank you. Okay, sige, ikaw, Monty. Ako po neutral po yung sagot ko dyan kasi parang ano naman parang okay naman po yung sinasabi niya na may respeto pa rin naman pero nasa tamang lugar ko dapat kapag ginagamit ko. Okay, sige, tama, Master. So, lumako naman tayo sa susunod. Puputulin natin ito ng mga dalawa lang, ha? Okay, so sumunod tayo dito kay Risa Montiteros. No? Lives are at stake here because we are talking about basic protection for all of us. Yes, everyone is included in equality as the country faces difficulties navigating the ruins of post-pandemic world. This is our chance to build something good and lasting. Okay? Sige, meron kayo 5 segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sige, ngayon ang gusto kong marinig ay si Sofia. Bakit kayo nag-agree? Ako po, teacher, kasi yung sinabi na po sa may huli na opportunity to make our institutions right and fair. Feeling ko po tama po kasi sa ganito pong paraan na ipapakita po natin yung
nung pagsuot ko ng dress ng bata ako, mali na siya gawin ngayon. Kasi may isip na raw ako. So ibig sabihin, tama to, I mean, kasi di ba sabi ni teacher tama tayo, siguro, yun yung nakikita na makapag-instill ka ng respeto, no? Oo. So mukha naman talaga naiintindihan ng lahat. No? Sige, maupo na muna ang lahat. No? Maraming salamat. No? So, maligurado maraming magpakalungan. No? Pwede natin, yung mga tanong na pwede natin i-direct next week. No? Sa mga topic natin. Ngayon, bago naman tayo sa ating pangulong activity. No? So, magkakaroon tayo ng, dito muna tayo sa synthesis. No? So, ang gagawin natin ay ito. Okay, magkakaroon tayo ng tanong kung alam pa ba sa Pride March or bakit ang aking? Pride March, sige Monday. Yung Pride March ko, yung pinakita ko din kanina kasi yung ate ko, tomboy siya, umaattend siya sa ganyan. Yung Pride March, parang may celebration sila ng mga iba't ibang orientation at identity. Ako po yung sabi ko po dyan, kasi hindi naman po yung nakakabawas ng pagkatao ko eh. Hindi lang po. So, mukhang gets natin, di ba? So, mukhang agree naman tayo ng ating Pinoy, no? Siyempre, lahat tayo yung mga sarili-sarili decision natin. So, ang gusto ko lang sana sa inyo ay, okay lang yun. Okay lang na hindi. Okay lang na hindi ka kasi nga, respetuhin natin ang decision ng bawat isa. Ngayon, ang gusto ko sana, okay, ay magkaroon tayo sa isang malayang tula. No? Ito ay yung output nyo. Okay? At gusto ko ang submission nito, sige pa natin submit the next week. Okay? So, assignment na natin. Assignment na sa inyo. Okay? So, submission natin will be next week. Kung palitin ko ito, ayaw mo na sa ha. So, ang ating panuto ay ang klase ng masusundan ng malayang tula ay papakita ng positibong pananaw sa sexualidad ng sarili at kapwa. Maaaring magkagalang o Ingles at ang tula ay hindi dapat bababa sa apat na linya. Okay? So, pwede nyo gamitin kahit anong tanong or malayang gusto ng tula. Gusto nyo, pwede nyo, kung meron kayong tanong dito or meron kayong stand dito, pwede nyo gamitin. Paano mo daw po, teacher, grade-an? Kasi malaya po. Paano po namin malaman paano So, eto ano na. So, meron tayong rubrics dito, no? Magbibigay din naman ng kopya, isasend ito sa ating GC. Okay? So, ngayon ang kopya natin ay meron tayong tema at mensahe. Okay? Pinakamataas ay 3 puntos. So, guess naman natin kung ano yung tema at mensahe. Okay? Meron tayong pagiging organisado. Okay? Meron din tayong originalidad. Okay? Meron din tayong pagsunod sa panuto at pagbabahagi ng tula. No? So, i-present din naman ito. Mabilisan lang. No? Siguro mga 5 minutes next week. No? Yung breakdown ng ating tula, ang malayang tula, ay isa na natin. Yun na lang. And if kung may katanungan kayo, then huwag kayo mahihirang magsabi sa akin. Ngayon, nandito tayo sa ating dulo ng klase. No? Sana naman nagkaroon kayo natutunan. Kung meron kayong mga tanong, ihanda sila at pwede nyo ibigay sa akin next week. Pwede kayo magkaroon gusto nyo short reflection. Tapos, itanong nyo sa akin. Nag-gets naman ako. Yes po. Okay, sige. So, yun lang. Aaralin pa po natin dito sa next week, no? Titignan natin yung ating like, iba na rin natin sa sunod. Pero, babalik na daw tayo. Tulad na ginawa natin. Okay, so for 5 minutes, babalik na daw tayo. Ha? Okay, sige yun lang naman. Maraming salamat at sana kayo ay natuto at mag-ingat na lahat. Bye, teacher. Pag-usapan natin yung tayo sa salita. Ba-d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 a